Katulong lang ako sa paningin nila. Pinagsilbihan ko ang bulag niyang mga mata, pero puso ko ang dinurog ng sarili niyang ina. Pinalayas ako na parang basura sa gitna ng unos, bitbit ang dalawang buhay sa aking sinapupunan. Pero ang kamay na nagmasa ng tinapay para sa inyo, siya ring kikitil sa inyong kayabangan. Sino ang tunay na bulag? Ako ba na nagmahal o sila na nasilaw sa pekeng dangal? Abangan ang muling pagbangon ni Felisa sa marikit na pag-ibig. Katulong lang siya, Felisa. Isang pirasong basahan na ginagamit natin para punasan ang kalungkutan ni Dante. At kapag tapos na tayong gamitin siya, itatapon natin siya sa basurahan kung saan siya nararapat. Ang boses ni Doña Salvacion ay parang isang malamig na talim na humihiwa sa katahimikan ng pasilyo. Sa labas ng nakapinid na pinto ng marangyang silid, nakatayo si Felisa Marikit. Hawak niya ang isang tray kung saan nakapatong ang isang mangkok ng mainit na lugaw na may sariwang luya. Iyon ang huling pera sa kanyang pitaka. Ang perang dapat sana ay pambili ng gamot para sa kanyang lolo na may sakit sa bato. Ngunit pinili niyang itabi para sa lalaking mahal niya. Magdamag na nilagnat si Dante at sa bawat daing nito sa gitna ng kadiliman ng pagkabulag, si Felisa ang nagpuyat upang punasan ang pawis nito at hagurin ang likod hanggang sa makatulog ang binata. Pero tita, paano kung hanapin siya ni Dante? Alam nating lahat na naging malapit na sila. Narinig ni Felisa ang malambing ngunit mapait na boses ni Beatriz Alcantara. Isang maikling tawa na puno ng pangungutya ang naging tugon ng matandang ginang. Beatriz, iha, ang isang Buenavista ay hindi iibig sa isang hamak na katulong. Gagamitin natin ang kwintas na nawawala. Isisilid natin yon sa kanyang mga gamit. At kung hindi pa sapat iyon, mayroon tayong pekeng resulta ng pagbubuntis. Sasabihin nating sinubukan niyang akitin si Dante para lamang sa pera. At huwag kang mag-alala, hawak ko ang buhay ng lolo niya. Isang salita ko lang, puputulin ng ospital ang dialysis ng matandang iyon. Felisa will leave this house quietly, like a dog with its tail between its legs. Nanigas ang buong katawan ni Felisa. Ang init ng lugaw na hawak niya ay unti-unting lumilipat sa kanyang mga daliri. Ngunit hindi niya nararamdaman ang paso. Mas masakit ang hapdi na unti-unting dumudurog sa kanyang puso. Ang tiwala at utang na loob na inakala niyang mayroon siya sa pamilyang ito ay isa lamang palang malaking kasinungalingan. Sa loob ng 5 taon, ibinigay niya ang kanyang buong pagkatao para pagsilbihan ng bulag na si Dante, hindi dahil sa sahod, kundi dahil sa pag-ibig na akala niya ay sapat na upang tulay ang agwat ng kanilang mundo. Ang mangkok na porselana ay dahan-dahang nadulas sa kanyang nangangatog na mga kamay. Humalik ito sa sahig at nagkadurog-durog. Ang mainit na lugaw ay nagkalat sa mamahaling alpombra ng pasilyo. Tila mga pangarap ni Felisa na biglang naglaho at naging dumi sa paningin ng mga makapangyarihan. Wala siyang nagawa, kundi ang mapaupo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay bumaon sa nagbabagang pagkain. Ngunit ang tanging nararamdaman niya ay ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Sa loob ng silid, narinig niya ang mga yabag na palapit sa pinto. Ngunit sa halip na tumakbo, nanatili siyang nakatulala sa mga piraso ng basag na porselana. Doon, sa gitna ng kahihiyan at sakit, isang masidhing damdamin ang gumising sa kanyang sinapupunan. Ang 2 munting buhay na hindi pa alam ng sinuman. Hindi lamang siya ang tinatraidor ng pamilyang ito, kundi pati na rin ang sarili nilang dugo na nananalaytay sa loob niya. Napatingin si Felisa sa pintuan ni Dante, ang lalaking ipinangako sa kanya ang mundo sa ilalim ng buwan na bumubuan, ngunit ngayon ay natutulog ng mahimbing habang ang sariling ina ay hinahabi ang kanyang pagkawasak. Gaano nga ba kabigat ang halaga ng isang katulong sa timbangan ng mga mayayaman? Sapat na ba ang isang buhay na puno ng sakripisyo para lamang bayaran ng utang na loob na kailanman ay hindi matatapos? Dahan-dahang tumayo si Felisa, ang kanyang mga mata
ay hindi na naglalabas ng luha, kundi isang klase ng determinasyon na binuo ng puot at pagmamahal. Kung ang tanging paraan upang maligtas ang kanyang lolo at ang kanyang mga anak ay ang tanggapin ang dilim ng pagpapatapon, gagawin niya. Ngunit sa bawat hakbang niya palayo sa pasilyong yon, isang sumpa ang nanahan sa kanyang isip. Ang pangalang marikit na kanilang niyurakan ay siya ring pangalang magsisilbing paalala ng kanilang mga kasalanan sa hinaharap. Hanggang kailan mananatiling bulag ang isang taong ayaw makakita sa katotohanan? At kailan matututo ang isang api na ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang mabuhay ng marangal sa kabila ng lahat ng dumi na ipinahid sa kanyang mukha? Dito sa dilim, Felisa, ikaw lang ang nakakakita sa akin. Huwag mo akong iiwan dahil ikaw lang ang kaisa-isang liwanag na natitira sa buhay ko. Ang mga salitang yon ni Dante na binigkas niya noong isang gabing puno ng ulan at amoy ng sariwang pandan ay tila mga multong bumubulong sa pandinig ni Felisa habang nakasandal siya sa malamig na pader sa labas ng silid. Naalala pa niya ang init ng palad ni Dante nang igabay niya ito sa mga dahon ng halaman sa hardin, kung paano nito hinaplos ang kanyang mukha na tila babawat daliri nito ay nagbabasa ng isang sagradong tula. Para kay Dante, si Felisa ay hindi lamang isang katulong. Siya ang kanyang mga mata, ang kanyang gabay, at ang tanging dahon na kumakapit sa kanya bago siya tuluyang anurin ng kawalan ng pag-asa. Ngunit sa loob ng silid na yon, ang realidad ay mas mapait pa sa gamot na kailangang inumin ng binata. Sumilip si Felisa sa maliit na siwang ng pinto. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo na sa tindi ng sakit. Nakita niya si Beatrice na nakasuot ng isang mamahaling sutlang damit habang nakaupo sa gilid ng kama ni Dante. Ang silid ay puno ng amoy ng mamahaling pabango ni Beatrice, isang amoy na sadyang nakakasulasok at pilit na tinatabunan ang natural na bango ng luya at pagmamahal na palaging dala ni Felisa. Dahan-dahang gumalaw si Dante. Ang kanyang mga mata na wala pa ring paningin ay pilit na kumukurap sa gitna ng pagkahilo mula sa mga gamot na ipinainom sa kanya ni Doña Salvacion. Ang kanyang mga kamay ay nangangapa sa ibabaw ng kumot, naghahanap ng pamilyar na init, naghahanap ng presensya ng babaeng nag-aruga sa kanya sa buong magdamag. Nang maramdaman ni Beatrice ang pagkilos ni Dante, agad niyang hinawakan ang kamay ng binata. Ang kanyang mga daliring may mahahabang kuko ay bumalot sa palad ni Dante. "I'm here, Dante. Nandito na ako. Huwag kang mag-alala." Malambing na sabi ni Beatrice sa wikang Taglish, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pinto. Tila ba nangungutya kay Felisa na nakamasid sa dilim. Bumulong si Dante. Ang kanyang tinig ay mahina at puno ng pagkalito. "Felisa, bakit ang lamig ng kamay mo? At ang amoy mo, parang hindi ikaw ang kasama ko kanina." Mabilis na gumalaw ang dila ni Beatrice, puno ng panlilinlang. "You're just dreaming, Dante. Pinagod mo ang sarili mo. I've been here all night, caring for you. You know how much I love you, di ba? Kalimutan mo na ang katulong na yon. She's probably out there, wasting your family's money." Naramdaman ni Felisa ang isang malakas na pintig sa kanyang dibdib. Tila isang tambol na nagbababala ng kanyang nalalapit na pagbagsak. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang pumasok sa silid at sabihin ang katotohanan. Ngunit ang bawat salita ni Doña Salvacion tungkol sa dialysis ng kanyang lolo ay tila isang kadena na nakapulupot sa kanyang leeg. Ang bawat sandali na nananatili siyang nakatayo roon ay tila isang pagpaparusa sa sarili, pinapanood ang sariling kaligayahan na ninanakaw ng isang babaeng walang ginawa, kundi ang magpanggap. Ang pinakamasakit sa lahat ay nang makita niyang dahan-dahang sumuko si Dante sa pagod at muling ipinikit ang kanyang mga mata habang ang kanyang kamay ay nanatiling nakakapit sa kamay ni Beatrice. Ang tiwalang binuo nila sa loob ng maraming taon ay tila ba gumuho sa isang iglap dahil lamang sa isang mapanlinlang na haplos. Napaisip si Felisa
Sapat nga ba ang pag-ibig kung ang tanging sandata mo ay katotohanan, habang ang kalaban mo ay may kapangyarihan at ginto? Isang tahimik na hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog na kailanman ay hindi makakarating sa pandinig ng lalaking pinaglalaanan niya ng kanyang buhay. Tinalikuran niya ang pintuan, ang kanyang bawat hakbang sa pasilyo ay tila paglayo sa huling pag-asa na mayroon siya. Ngunit bago siya tuluyang makababa ng hagdan, narinig niya ang boses ni Doña Salvacion mula sa kabilang dako, malamig at puno ng utos. Felisa, ihanda mo na ang mga gamit mo. Darating ang sasakyang magdadala sa iyo sa terminal. Huwag kang magkakamaling lumingon pa kung ayaw mong mamatay ang lolo mo sa harap ng ospital. Tumigil ang mundo ni Felisa. Sa gitna ng dilim ng gabing iyon, hindi lamang ang kanyang pag-ibig ang namamatay, kundi pati na rin ang kanyang pagkatao. Paano mo tatanggapin ang isang kapalaran na isinulat ng ibang tao para sa'yo? Lalo na kung ang tintang ginamit nila ay ang iyong sariling dugo at luha? Magnanakaw ka, Felisa. Hindi lang ang tiwala namin ang ninakaw mo, kundi pati ang huling piraso ng dangal na ibinigay namin sa'yo. Ang sigaw na yon ni Doña Salvacion ay yumanig sa apat na sulok ng maliit at madilim na kwarto ng mga katulong. Sa loob ng silid na yon, tanging isang maliit na bag na gawa sa hinabing pandan ang tanging pag-aari ni Felisa Marikit. Nakaluhod siya sa sahig, tinitipon ang kanyang iilang lumang damit na kupas na ang kulay, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagod at gutom. Ngunit ang bag na yon, na dapat sana ay naglalaman lamang ng kanyang mga alaala at pangarap, ay naging entablado ng isang malupit na palabas. Dahas na hinablot ni Beatrice ang bag mula sa kamay ni Felisa at ibinuhos ang lahat ng laman nito sa maruming sahig. Kasabay ng pagbagsak ng mga kupas na blusa at isang luma at gasgas na suklay, isang kumikinang na bagay ang gumulong mula sa mga tupi ng tela. Ang mga brilyante ng kwintas na pamana ng pamilya Buenavista ay naglabas ng isang nakasisilaw na liwanag, tila nanunukso sa gitna ng karukaan ni Felisa. Ang kislap nito ay naging katibayan ng isang kasalanang kailanman ay hindi niya ginawa. Hindi po akin yan. Doña Salvacion, parang awan niyo na. Hindi ko po magagawa ang magnakaw. Ang tinig ni Felisa ay halos isang bulong na lamang, na parang isang kandilang unti-unting namamatay sa gitna ng malakas na hangin. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, at ang bawat salita ay tila may kasamang dugo. Lumapit ang matandang ginang. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay tumapak sa isa sa mga damit ni Felisa. Yumuko siya. Sapat na upang maamoy ni Felisa ang amoy ng kapangyarihan at puot. Utang na loob, Felisa. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Pinagamot ko ang lolo mo. Pinatira kita rito. At ito ang igaganti mo? You are nothing but a common thief with a pretty face. Akala mo ba? Dahil nakuha mo ang loob ni Dante, ay magiging bahagi ka na ng pamilyang ito? Isang mapait na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Beatrice habang pinagmamasdan ang pagkadurog ng pagkatao ni Felisa. Look at you, Felisa. You look so pathetic. Did you really think you could hide this? Guard, ilabas na ang babaeng ito bago pa siya makakuha ng iba pang bagay sa bahay na ito. Naramdaman ni Felisa ang marahas na paghawak ng gwardiya sa kanyang braso. Ang higpit nito ay nag-iwan ng marka sa kanyang balat. Ngunit ang hapdi nito ay wala pa sa kalahati ng kirot na nararamdaman niya sa loob. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ituro si Beatrice at sabihing nakita niya ang babaeng ito na pumasok sa kanyang silid kanina. Ngunit ang bawat banta tungkol sa kanyang lolo ay muling bumabara sa kanyang lalamunan. Ang katahimikan ay naging kanyang bilangguan. Sa bawat hakbang niya palabas ng silid, tila ba ang bawat hibla ng kanyang dignidad ay unti-unting hinuhubad sa kanya. Ang mga mata ng ibang mga katulong na nakamasid sa pasilyo ay puno ng panghuhusga at takot. Ang dating Felisa, na kinagigiliwan ng lahat dahil sa kanyang kabutihan, ay isa na ngayong kriminal sa paningin ng mundo.
Ang bigat ng kwintas na yon, kahit hindi niya hawak, ay tila nakasabit sa kanyang leeg at unti-unti siyang binibitay. Habang hinihila siya palabas ng mansyon, napalingon si Felisa sa itaas, sa bintana ng silid ni Dante. Gusto niyang makita ang lalaking minahal niya sa huling pagkakataon, kahit alam niyang hindi siya nito makikita. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang mga kurtinang sarado. Tila isang pader na naghihiwalay sa kanilang dalawa habang buhay. Doon niya na-realize, sa mundong ito ng mga Buenavista, ang katotohanan ay isang luho na hindi kayang bayaran ng isang katulong na tulad niya. Itinulak siya palabas ng malaking tarangkahan at ang bakal na pinto ay nagsara, lumikha ng isang mabigat na tunog na tila nagtatapos sa isang kabanata ng kanyang buhay. Nakatayo siya sa kalsada, yakap ang kanyang sarili, habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak, hinahaluan ang mga luhang hindi na niya kayang pigilin. Paano mo uumpisa ng bukas kung ang tanging dala mo ay isang bag na puno ng mantsa ng kasalanang hindi mo ginawa? Dante, anak, gising ka na ba? May kailangan kang malaman tungkol sa babaeng inaakala mong anghel na nagbabantay sa iyo sa dilim. Ang boses ni Doña Salvacion ay tila isang malapot at madilim na lason na pilit na pumapasok sa naguguluhang isip ni Dante. Nakahiga ang binata, ang kanyang mga mata ay nababalot pa rin ng benda, at ang kanyang katawan ay tila nakabaon sa isang malalim at malagkit na putik dahil sa epekto ng gamot na ipinainom sa kanya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na humahampas sa kanyang dibdib, naghahanap ng pamilyar na tinig ni Felisa upang huminahon, ngunit ang tanging naririnig niya ay ang mapait na katotohanang inihahain ng kanyang ina. Anong ibig ninyong sabihin? Mama, nasaan si Felisa? Bakit wala siya rito? Ang boses ni Dante ay garalgal, puno ng tuyong lalamunan at isang uri ng pangungulila na hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang mga kamay ay nangangapa sa hangin, naghahanap ng init ng palad na palaging gumagabay sa kanya. Ngunit tanging ang malamig at tuyot na kamay ni Doña Salvacion ang sumalubong sa kanya. Wala na siya, Dante. Umalis na ang babaeng iyon matapos niyang pagnakawan ng ating pamilya at ipahiya ang iyong pangalan. Ang boses ng matanda ay puno ng pekeng pighati habang dahan-dahang inilalagay ang malamig na kwintas na brilyante sa palad ng anak. Heto, anak, nakuha namin ito sa kanyang mga gamit. Ginamit niya ang iyong pagkabulag para dahan-dahang limasin ang ating kabuhayan. At hindi lang iyon. May mga litrato kami, Dante. Habang nagpapakapuyat ka rito sa sakit, nakikipagtagpo siya sa ibang lalaki sa labas ng mansyon. Tila isang kidlat na tumama sa gitna ng madilim na mundo ni Dante, ang bawat salita ng kanyang ina. Ang larawan ni Felisa sa kanyang isip, ang Felisa na nagbabasa sa kanya ng tula, ang Felisa na amoy luya at pag-asa, ay unti-unting nadudungisan ng putik ng pagdududa. Ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang mga mata ay wala pa sa kalahati ng hapdi na dulot ng isiping ang tanging taong pinagkatiwalaan niya ay ang siya palang unang magtataksil sa kanya. Sa labas ng silid, sa gitna ng madilim na pasilyo, nakatayo si Felisa sa ilalim ng bantay ng dalawang gwardiya. Nakikita niya ang bawat reaksyon ni Dante mula sa siwang ng pinto. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihing lahat ng iyon ay kasinungalingan, ngunit sa kanyang harap ay nakatayo ang abogado ng pamilya, Buenavista. Hawak ang isang dokumentong nagsasabing tatalikuran niya ang lahat ng ugnayan kay Dante kapalit ng patuloy na paggamot sa kanyang lolo. Pumirma ka na, Felisa. Bulong ng abogado. Ang boses ay walang emosyon, tila isang makina. Isang pirma mo lang at sisiguraduhin naming mabubuhay ang lolo mo. Isang maling galaw at alam mo na ang mangyayari. Sa loob ng silid, narinig ni Felisa ang huling tanong ni Dante na tila tumapos sa kanyang buhay. Felisa, totoo ba? Totoo ba ang lahat ng sinasabi ni Mama? Naririnig mo ba ako? Magsalita ka.
Napapikit si Felisa, ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak at tumulo sa papel na nakalatag sa kanyang harap. Binabasa ang tinta ng kanyang sariling pighati. Hindi siya sumagot. Nanatili siyang tahimik. Ang kanyang katahimikan ay tila isang kumpirmasyon sa pandinig ng sugatang si Dante. Sa huling pagkakataon, hinawakan niya ang panulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig, tila isang tuyong dahon sa gitna ng bagyo, at dahan-dahang isinulat ang kanyang pangalan sa dokumento ng kanyang pagpapatapon. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay tila isang sugat na kailanman ay hindi maghihilom. Matapos pirmahan, iniabot sa kanya ng abogado ang isang maliit na sobre ng pera, ang kabayaran sa kanyang 5 taon na pagsisilbi at ang presyo ng kanyang pananahimik. Tinalikuran ni Felisa ang pintuan, tinalikuran ang lalaking mahal niya, habang naririnig ang galit na sigaw ni Dante sa loob ng silid, isang sigaw ng pagkamuhi na wawasak sa kanya sa bawat gabi ng kanyang pag-iisa. Habang hinihila siya ng mga gwardya patungo sa terminal ng bus sa ilalim ng madilim na langit, isang tanong ang nanatiling nakatimo sa kanyang isipan. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang puso ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa para lamang sa kaligtasan ng mga mahal sa buhay? At sa oras na muling magkita ang kanilang mga landas, magiging sapat pa ba ang katotohanan para burahin ang mantsa ng gabing ito? Parang basurang itinapon sa gilid ng kalsada, ganyan ang turing nila sa isang pusong walang ibang hangad, kundi ang magmahal ng tapat. Ang malamig na semento ng terminal ng bus sa Quezon ang naging unang saksi sa pagbagsak ni Felisa Marikit. Sa gitna ng kadiliman ng hating gabi, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga aandap-andap na bumbilya na tila pagod na rin sa pagsisilbi. Ang hangin ay amoy krudo at basa ng ulan, isang amoy na malayo sa halimuyak ng mga bulaklak sa hardin ng mga Buenavista. Dito, sa lugar na ito, na puno ng mga taong naghahanap ng mapupuntahan, si Felisa ay tila isang estranghero sa sarili niyang buhay. Naramdaman niya ang marahas na pag-alis ng sasakyang naghatid sa kanya mula sa Maynila. Ang tunog ng gulong na dumadaan sa mga lubak na puno ng tubig ay unti-unting humina, hanggang sa tanging ang tunog na lamang ng malalakas na patak ng ulan sa bubungang yero ang natira. Nakaupo si Felisa sa isang luma at mabuway na bangko, yakap-yakap ang kanyang pandan na bag, na tila ba ito na lamang ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa mundong dati niyang kinagisnan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Ang kaba na kanina pa kumakapit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang kakaibang init. Naalala niya ang nanginginig na boses ng doktor sa maliit na klinika na pinuntahan niya ng palihim noong nakaraang linggo. Dalawa sila, Felisa, kambal ang dinadala mo. Sa mga sandaling iyon, ang takot na nararamdaman niya para sa sarili ay biglang naglaho, napalitan ng isang masidhing pangangailangan na protektahan ang mga munting buhay na nasa loob niya. Ang mga anak ni Dante, ang mga anak na isinumpa ng pamilya Buenavista na hindi kailanman dapat isilang. Hindi kayo magiging katulong, bulong ni Felisa sa hangin. Ang kanyang boses ay naging matatag sa gitna ng panginginig ng kanyang katawan. Isinusumpa ko sa bawat patak ng ulan na ito, ang pangalang Marikit ay hindi na kailanman yuyuko sa sinuman. Ang dugong nananalaytay sa inyo ay hindi mantsa, kundi isang korona na balang araw ay inyong isusuot ng may dangal. Kinuha niya ang sobrang naglalaman ng pera mula sa kanyang bulsa. Ang perang ibinigay ni Doña Salvacion upang bayaran ang kanyang pananahimik at paglayo. Tiningnan niya ito ng may pandidiri, ngunit alam niyang ito ang magiging unang hakbang para sa kanyang mga anak. Ang bawat sentimo sa loob ng sobrang iyon ay magiging puhunan ng kanyang pagbangon. Ang pag-ibig na dati ay nagbibigay sa kanya ng liwanag ay kailangan na niyang ibaon sa limot. Dahil sa mundong ito, ang isang ina ay walang puwang para sa kahinaan ng puso. Tumayo si Felisa, kahit na tila umiikot ang paligid at nanlalambot ang kanyang mga binti.
Ang bawat hakbang niya palayo sa terminal ay tila pagpunit sa huling pahina ng kanyang lumang buhay. Ang putik na tumatalsik sa kanyang binti ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang bawat sentimetro ng lupang kanyang tinatapakan ay naglalapit sa kanya sa isang bagong simula. Sa malayo, nakita niya ang papasikat na araw na pilit na sumisilip sa pagitan ng mga madidilim na ulap, tila isang pangako na pagkatapos ng pinakamahabang gabi ay palaging may umagang naghihintay. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang babae ang dilim bago siya mismo ang maging apoy na magbibigay ng liwanag? At sa bawat mitya ng kanyang sakripisyo, sino ang unang masusunog? Ang mga taong nang-api sa kanya o ang sarili niyang nakaraan? Ang pinakamahirap na bahagi ng pagbagsak ay hindi ang sakit ng pagtama sa lupa, kundi ang kawalan ng kamay na sasalubong sa'yo sa gitna ng iyong pag-iisa. Sa isang maliit at lumang kusina sa Quezon, nagising si Felisa Marikit sa gitna ng bango ng usok ng kahoy at matamis na halimuyak ng kumukulong gata. Ang init na nagmumula sa kalan ay dahan-dahang tumutunaw sa panlalamig ng kanyang katawan na tila ba naging yelo sa terminal ng bus. Ang unang bagay na naramdaman niya ay ang gaspang ng isang luma, ngunit malinis na kumot na nakabalot sa kanya at ang banayad na paghaplos ng isang kulubot na kamay sa kanyang noo. Gising ka na pala, Hija. Huwag kang biglang babangon. Baka magdilim muli ang iyong paningin. You need to rest. Dahil hindi lang ikaw ang pinapagod mo, kundi pati ang dalawang munting anghel sa loob mo. Ang boses ni Lola Puring ay tila isang mainit na tiyaang humahagod sa lalamunan ni Felisa. Ang matandang babae ay nakaupo sa isang maliit na bangkito. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at pag-unawa na tanging panahon lamang ang makakapagbigay. Sa harap nila, ang malalaking talyasi ay naglalabas ng maputing usok at ang tunog ng kahoy na unti-unting tinutupok ng apoy ay lumilikha ng isang payapang musika sa loob ng munting dampa. Sino po kayo? Bakit niyo po ako tinulungan? Ang boses ni Felisa ay mahina pa rin, tila isang batang nawawala sa gitna ng kagubatan. Ngumiti si Lola Puring, isang ngiting nagpakita ng bawat guhit ng kanyang sakripisyo sa buhay. Ako si Puring, ang naglalako ng kakanin na nakakita sa iyo sa terminal. Nakita ko ang hitsura mo, Hija. Para kang isang ibong na bali, ang pakpak sa gitna ng bagyo. At bilang isang ina at lola, hindi ko kayang iwanan ang sino mang humihingi ng tulong, kahit sa pamamagitan lamang ng kanilang mga mata. Inabutan ng matanda si Felisa ng isang mangkok ng mainit na malagkit na may latik. Sa bawat subo ni Felisa, tila ba ang bawat piraso ng kanyang nadurog na pagkatao ay unti-unting muling nabubuo. Ang tamis ng kakanin ay nagsilbing gamot sa pait na iniwan ng mga Buenavista. Ngunit sa kabila ng kalinga, hindi pa rin maalis sa isipan ni Felisa ang takot sa hinaharap. Lola, wala po akong kahit ano. Pinalayas po ako at pinahiya. Wala akong alam gawin kundi ang magsilbi sa iba. Pag-amin ni Felisa, ang kanyang mga mata ay muling nangilid ang luha. Hinawakan ni Lola Puring ang kamay ni Felisa. Ang bawat kalyo sa palad ng matanda ay tila isang mapa ng katatagan. Tingnan mo itong kakanin, Felisa. Ang bigas ay kailangang bayuhin, gilingin, at isailalim sa matinding init ng apoy bago ito maging matamis at masarap. Ang buhay ay parang paggawa ng kakanin. Ang bawat hirap at sakit ay sangkap lamang upang maging mas matatag ka. You have the hands of a worker, Hija, at ang mga kamay na marunong magtrabaho ay hindi kailanman magugutom. Sa sandaling iyon, isang ginintuang sandali ang namayani sa pagitan ng dalawang babaeng pinag-isa ng tadhana. Naramdaman ni Felisa ang isang uri ng pag-asa na hindi kailanman naibigay sa kanya ng pera o titulo. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, napansin ni Felisa ang isang luma at kupas na litrato sa altar ni Lola Puring. Isang litrato ng isang batang babae na may suot na kwintas
na tila pamilyar sa kanyang paningin. Sino ang batang iyon? At bakit tila may itinatagong lungkot si Lola Puring sa tuwing titingin siya sa direksyon ng kalsada? Habang ang gabi ay lumalalim at ang apoy sa kalan ay unting nagiging uling, isang bagong mitya ng pangarap ang nagsimulang mag-alab sa puso ni Felisa. Ngunit ang mitsyang ito ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa isang sikretong kanyang nadiskubre sa loob ng munting dampa ni Lola Puring. Ang bawat patak ng pawis at luha na humahalo sa masa ng malagkit ay ang lihim na sangkap ng kanyang pagbangon dahil sa bawat galaw ng kanyang mga kamay, ang hinagpis ay dahan-dahang nagiging pag-asa. 5 mahahabang taon na ang lumipas mula nang iwan ni Felisa Marikit ang bakuran ng mga Buenavista. Ang kanyang mga kamay, na dati ay sadyang malambot para lamang sa pag-aalaga sa mga sugatang mata ni Dante, ay naging magaspang, puno ng kalyo, at sanay sa hapdi ng nagbabagang uling sa isang maliit na dampa sa Quezon, sa ilalim ng bubungang yero na naglalabas ng tunog ng bawat patak ng ulan. Isinilang ni Felisa ang kanyang kambal na sina Felino at Felicia. Ang bawat gabi ng pagpuyat sa pagpapatulog sa 2 sanggol ay sinusundan ng madaling araw na pagkayod ng niyog at pagpapakulo ng gata. Ang pagod ay tila isang mabigat na kumot na nakabalot sa kanya. Ngunit sa tuwing titingin siya sa mahimbing na tulog ng kanyang mga anak, ang bawat kirot sa kanyang likod ay tila naglalaho. Isang hapon, habang ang usok mula sa kalan ay dahan-dahang gumagapang patungo sa kisame, nakaupo ang 5 taong gulang na sina Felino at Felicia sa isang maliit na bangkito. Pinaghahati ang mabuti ng dalawa ang isang maliit na piraso ng kakanin na hindi na ibenta sa palengke. Ang maingat na paghati ni Felino sa huling bahagi ng latik para ibigay sa kanyang kapatid na babae ay nagdulot ng isang matinding kurot sa puso ni Felisa. Naalala niya ang karangyaan ng mga Buenavista kung saan ang pagkain ay itinatapon lamang ng walang pakundangan, habang ang kanyang sariling dugo at laman ay kailangang magtiyaga sa mga tirang mumo. "Mama, don't cry. Paglaki ko, ako naman ang gagawa ng kakanin para hindi ka na napapagod," bulong ni Felicia habang lumalapit sa kanya at yumayakap sa kanyang binti. Ang init ng yakap ng bata ay tila isang balsamo sa mga sugat ng nakaraan ni Felisa. Pinilit niyang ngumiti, kahit na ang totoo ay ang bawat masada niya sa malagkit ay puno ng alaala ng lalaking nangako sa kanya ng mundo, ngunit hinayaang itapon siya sa dilim. Ang Marikit table ay hindi na lamang isang simpleng pangarap. Ito ay naging isang panata. Sinimulan ni Felisa na lagyan ng kakaibang timpla ang kanyang mga gawa. Ang pamilyar na bango ng luya at pandan na dati ay iniaalay niya kay Dante ay naging tatak ng kanyang mga produkto. Ang mga tao sa bayan ay nagsimulang dumagsa, hindi lamang dahil sa sarap, kundi dahil sa kwento ng isang inang mag-isang itinataguyod ang kanyang pamilya ng may dangal. Ang bawat bilao na inilalabas niya ay tila isang liham ng pag-ibig para sa kanyang mga anak at isang deklarasyon ng digmaan laban sa mga taong nag-akalang hindi siya makakatayo nang wala sila. Ngunit sa kabila ng unti-unting pag-unlad, ang anino ng nakaraan ay tila isang mantsa na hindi kailanman tuluyang nabubura. Isang hapon, habang nag-aayos si Felisa ng mga order para sa isang malaking handaan, ang ugong ng makina ng isang mamahaling sasakyan ay bumasag sa katahimikan ng kanilang bakuran. Mula sa loob ay lumabas ang isang lalaking naka-uniforme. May hawak na isang eleganteng sobre na may gintong tatak. Isang tatak na kahit nakapikit ay kayang kilalanin ni Felisa. "Isang order po para sa isang malaking charity event sa Maynila, ma'am. Personal na pinili ng Buenavista Foundation ang Marikit table dahil sa ganda ng inyong kwento," ang sabi ng lalaki habang iniabot ang imbitasyon. Naramdaman ni Felisa ang biglang pagtigil ng takbo ng kanyang mundo. Ang pangalang Buenavista na nakasulat sa gintong tinta
ay tila isang mainit na uling na dumapo sa kanyang palad. Pagkatapos ng 5 taon ng pagtatago at pagbuo ng sarili, ang nakaraan ay muling kumatok sa kanyang pintuan, hindi upang humingi ng tawad, kundi upang gamitin ang kanyang sariling tagumpay para sa kanilang sariling kapakanan. Tiningnan ni Felisa ang kanyang mga anak na naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga at pagkatapos ay tiningnan ang sobre. Tatanggapin ba niya ang hamon na harapin ang mga taong dumurog sa kanya o mananatili na lamang siyang isang anino sa Quezon habang buhay na nagtatago sa takot na muling mawalan? Ang tagumpay ay hindi isang gamot na nakakapagpabura ng mga sugat ng nakaraan, kundi isang salamin na nagpapakita kung gaano kalalim ang iyong pinagdaanan bago mo muling nahanap ang iyong sarili. 5 taon ng pagtitimpi ang dumaan sa buhay ni Felisa Marikit. 5 taon ng pananahimik, habang unti-unting itinatayo ang bawat pader ng kanyang dangal mula sa mga guho ng kanyang pagkawasak. Ang Marikit Table ay naging simbolo ng kanyang pagbangon sa Quezon. Isang pangalang kasing tamis ng kanyang mga kakanin, ngunit kasing tatag ng Nara. Hindi na siya ang mahiyaing katulong na yumuyuko sa bawat utos ng mga Buena Vista. Ngayon, sa bawat pagsuot niya ng kanyang malinis at maayos na uniforme, ang bawat tupi ng tela ay nagpapaalala sa kanya na siya na ang may-ari ng sarili niyang tadhana. Nakatitig si Felisa sa gintong imbitasyong nakapatong sa kanyang mesa. Ang bawat letra ng pangalang Buena Vista Foundation ay tila mga huling mitya ng isang apoy na akala niya ay matagal na niyang napatay. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa kanyang mga labi. Gaano nga ba kailo-ilo ang tadhana? Ang pamilyang nagtapon sa kanya dahil sa dumi ng kanyang katayuan ay sila rin palang gagamit sa kanyang kuwento ng tagumpay upang pabanguhin ang kanilang sariling imahe. They wanted her story, but they didn't want her. Mama, are you okay? Bakit po kayo nakatingin sa papel na yan ng matagal? Ang boses ni Felino, na may kasamang bahagyang garalgal dahil sa pagtakbo, ay pumutol sa malalim niyang pag-iisip. Napatingin si Felisa sa kanyang anak. Sa bawat araw na lumilipas, ang mukha ni Felino ay lalong nagiging kamukha ng lalaking pilit niyang kinakalimutan. Ang hugis ng ilong, ang talim ng mga mata, at ang paraan ng pagngiti, lahat ay isang buhay na paalala ni Dante Buenavista. Hinawakan ni Felisa ang pisngi ng anak. Ang init ng balat nito ay nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan niya upang harapin ang kinabukasan. I'm fine, anak. May kailangan lang konsultahin si Mama sa sarili niya. Sagot ni Felisa sa wikang Taglish, habang dahan-dahang itinatago ang imbitasyon sa ilalim ng mga dokumento ng kanyang negosyo. Go back to your sister. Baka kinakain na naman niya ang mga toppings ng kakanin sa kusina. Nang makaalis ang bata, muling bumalik ang katahimikan sa kanyang opisina. Isang katahimikan na puno ng mga tanong na hindi pa nasasagot. Kung tatanggapin niya ang alok na ito, kailangan niyang bumalik sa Maynila. Kailangan niyang harapin ang mga pasilyo ng mansyong naging saksi sa kanyang kahihiyan. Kailangan niyang makita ang mga matang humusga sa kanya. At marahil, kailangan niyang makita ang lalaking kailanman ay hindi nagtanong kung nasaan siya nang pinalaya siya sa gitna ng unos. Ngunit hindi na siya ang dating Felisa. Ang pagtitimping ginawa niya sa loob ng 5 taon ay hindi para sa pagtakas, kundi para sa paghahanda. Ang bawat sentimo na kanyang naipon, ang bawat parangal na natanggap ng Marikit Table, ay mga sandatang gagamitin niya hindi para manakit, kundi para ipakita sa kanila na ang isang katulong lang ay kayang lumikha ng isang kahariang hindi kayang bilhin ng kanilang ginto. Kinuha ni Felisa ang kanyang telepono at dahan-dahang tinipa ang numero ng kinatawan ng foundation. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis, tila isang ibong naghahandang lumipad sa gitna ng paparating na bagyo. Ngunit ang kanyang tinig ay nanatiling kalmado at puno ng awtoridad nang magsalita siya.
This is Felisa Marikit of Marikit Table. I am accepting the contract for the event. Ngunit meron akong isang kondisyon. I want to handle everything personally at walang sino man sa pamilya Buenavista ang pwedeng makialam sa paraan ng aking pagtatrabaho. Matapos ibaba ang tawag, huminga ng malalim si Felisa. Ang desisyong ito ay ang simula ng kanyang pagbabalik, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya, kabilang na ang katotohanan. Ngunit sa likod ng kanyang katatagan, isang munting lihim ang nananatiling nakatago sa kanyang puso. Handa na nga ba siyang makita si Dante na may kasamang iba? O ang 5 taon ng pagtitimpi ay maglalaho lamang sa isang sulyap ng mga matang dati ay bulag, ngunit ngayon ay marahil ay nakakakita na? Isang malakas na hangin ang pumasok sa bintana, tila nagdadala ng amoy ng ulan mula sa malayo. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya na sa bawat pagbabalik sa nakaraan, palaging may bagyong dapat harapin. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagsasama, kundi sa katapangan na harapin ang mga taong kumuha ng iyong liwanag at ginamit ito para sa kanilang sariling ningning. Nakatayo si Felisa Marikit sa harap ng malaking salamin ng isang hotel suite sa Maynila. Ang suot niyang puting terno ay sadyang napakalinis. Tila sumasalamin sa bagong pagkatao na binuo niya sa loob ng 5 taon. Ngunit sa kanyang kamay, hawak niya ang isang makintab na brochure ng Buenavista Foundation Charity Gala na kanina lang ay iniwan sa kanyang silid. Doon, sa gitnang bahagi ng papel, ay nakasulat ang mga salitang tila mga tinik na bumaon sa kanyang lalamunan. Isang gabi ng pasasalamat sa pangunguna nina Ginoong Dante Buenavista at ng kanyang mapagmahal na mapapangasawa, si Binibining Beatriz Alcantara. Isang malamig na hangin mula sa aircon ng silid ang humalik sa kanyang balat. Ngunit ang nararamdaman ni Felisa ay ang init ng nagbabagang galit at pait. Hindi sapat na pinalayas siya. Hindi sapat na ninakawan siya ng dangal. Ngayon, pati ang kanyang kwento. Ang kwento ng isang matapat na katulong na naging inspirasyon daw ng pundasyon ay ginagamit ni Beatriz upang magmukhang anghel sa paningin ng lipunan. Ang bawat salita sa brochure ay tila isang nakalalasong papuri, isang paglapastangan sa bawat gabing iniyak niya sa Quezon habang nagmamasa ng kakanin sa gitna ng kadiliman. Ang kapal ng mukha niyo, bulong ni Felisa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa ilalim ng kanyang pagtitimpi. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa papel hanggang sa magusot ang mukha ni Beatriz sa litrato. Gagamitin niyo ang sakit ko para sa inyong charity? Gagamitin niyo ang buhay ko para magmukhang mabuti? Narinig niya ang mahinang pagkatok sa pinto. Pumasok ang kanyang assistant. Dala ang mga huling sample ng mga kakanin na ihahain sa gabing iyon. Ang bango ng sariwang pandan at latik ay agad na humalo sa malamig na hangin ng silid. Isang pamilyar na bango na nagpapaalala kay Felisa kung bakit siya narito. Hindi siya narito para lamang magsilbi ng pagkain. Narito siya upang bawiin ang nararapat na sa kanya. Ma'am Felisa, handa na po ang lahat sa Grand Ballroom. Marami na pong guests ang dumadating at hinahanap na po kayo ng organizer para sa final briefing. Ang sabi ng assistant sa wikang Taglish. Bakas ang kaba sa boses nito dahil sa bigat ng okasyon. Tumango si Felisa. Dahan-dahang binitawan ng brochure at hinayaan itong mahulog sa sahig. Sa bawat hakbang niya patungo sa pinto, tila nararamdaman niya ang bigat ng bawat sakripisyo ni Lola Puring, ang bawat tulo ng gatas na ibinigay niya sa kanyang mga anak, at ang bawat panalangin na balang araw ay makakatayo siya ng pantay sa mga taong yumurak sa kanya. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may kakaibang ritmo, isang ritmo ng isang mandirigmang nakasuot ng seda. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo patungo sa ballroom, nakita niya ang malalaking tarpaulin sa gilid. Doon ay nakasulat ang tema ng gabi, The Taste of Tradition, A Journey of Love and Dedication.
Isang mapait na tawa ang muntik nang kumawala sa kanyang mga labi. Pag-ibig? Ang tanging alam ng mga Buenavista tungkol sa pag-ibig ay kung paano ito gawing negosyo at kasangkapan para sa kapangyarihan. Huminto siya sa tapat ng malaking pintuang kahoy ng ballroom. Mula sa loob, narinig niya ang marikit na tunog ng mga biolin na tumutugtog ng isang pamilyar na kundiman. Ang kundiman na paboritong pakinggan ni Dante noong mga panahong siya pa ang nag-aalaga rito. Ang bawat nota ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang mga alaala, pilit na binubuksan ng mga sugat na inakala niyang naghilom na. Huminga ng malalim si Felisa. Itinuwid ang kanyang balikat at dahan-dahang itinulak ang pinto. Sa gitna ng naglalakihang mga chandelier at kumikinang na mga alahas ng mga panauhin, isang pares ng mga mata ang agad na nakakuha ng kanyang atensyon. Sa dulo ng silid, nakatayo ang isang lalaki, matikas, elegante, at nakatingin sa malayo nang may kalungkutan na hindi kayang itago ng kanyang mamahaling tuksido. Si Dante. Ngunit bago pa man makahakbang si Felisa, nakita niya si Beatrice na lumapit sa lalaki at malambing na humawak sa braso nito. Tila isang reynang nagmamay-ari ng lahat ng nasa loob ng silid. Ang tanong na kanina pa bumabagabag sa kanya ay muling umalingaw-ngaw. Handa na nga ba siyang harapin ang lalaking naging dahilan ng kanyang pinakamalaking kaligayahan at pinakamasakit na pighati? Ngayong ang kanyang buhay ay naging isang palabas na lamang para sa kanila. Nakalimutan ko na kung paano tumingin sa mundo, pero hindi kailanman nakalimutan ng aking dila ang lasa ng tanging babaeng nagparamdam sa akin na ako ay buo. Kahit noong ang paligid ko ay pawang kadiliman lamang. Nakatayo si Dante Buenavista sa gitna ng marangyang ballroom, ang kanyang mga mata ay bahagyang kumukurap sa ilalim ng matitinding ilaw ng mga chandelier. Bagamat naibalik na ang bahagi ng kanyang paningin matapos ang ilang maselang operasyon, ang lahat ng kanyang nakikita ay tila isang malabong dibuho, puno ng mga kulay na walang kahulugan at mga mukhang walang kaluluwa. Para sa kanya, ang gabing ito ay isa lamang obligasyon, isang palabas na itinayo ng kanyang ina upang ipakita ang kapangyarihan ng kanilang apelyido. Hawak ni Beatrice ang kanyang braso. Ang bawat haplos nito ay tila isang paalala ng pagkakakulong ni Dante sa isang pangakong hindi niya kailanman ginusto. Dante, look! Everyone is impressed with the catering. Sabi ko sa'yo, itong marikit table ang pinakasikat ngayon. Even their story is so inspiring, parang ikaw. Bulong ni Beatrice sa wikang Taglish, habang ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki na sadyang nakakasulasok sa pandinig ng binata. Isang plato ng kakanin ang inihain sa harap ni Dante. Sa sandaling lumapit ang waiter, isang pamilyar na bango ang agad na sumakop sa kanyang mga pandama. Ang halimuyak ng sariwang pandan na hinaluan ng anghang ng luya ay tila isang malakas na kamay na humablot sa kanyang puso at hinila siya pabalik sa nakaraan. Nanigas ang buong katawan ni Dante. Ang amoy na yon ay hindi nagmumula sa isang sikat na catering. Ang amoy na yon ay nagmumula sa mga gabi ng kanyang pagkakasakit, sa mga kamay na nagpupunas ng kanyang pawis, at sa mga bulong na nagbibigay sa kanya ng lakas upang mabuhay. Dahan-dahan siyang kumuha ng isang maliit na piraso at isinubo ito. Ang lambot ng malagkit, ang tamis ng latik, at ang banayad na sipa ng luya sa kanyang lalamunan ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa kanyang buong pagkatao. Binitawan ni Dante ang kanyang tinidor. Ang tunog ng porselana sa ibabaw ng mesa ay tila isang babala sa gitna ng ingay ng ballroom. This is impossible. Bulong ni Dante, ang kanyang boses ay nanginginig sa ilalim ng isang matinding emosyon. Beatrice, nasaan ang may-ari ng catering na ito? Nasaan siya? Dante, what's wrong? Is it the taste? Don't worry, I can call the manager. Sagot ni Beatrice, bakas ang pagtataka at bahagyang takot sa kanyang mga mata. Hindi na hinintay ni Dante ang sagot ng babae. Tumayo siya
Ang kanyang bawat hakbang ay mabilis at tila may sariling isip. Tinatawid ang kumpol ng mga taong nakasuot ng mamahaling alahas at seda. Ang kanyang paningin na malabo ay pilit niyang itinuon sa dulo ng ballroom, sa direksyon kung saan nagmumula ang bango ng kanyang gunita. Doon, sa likod ng mahabang mesa na puno ng mga eleganteng bilao, nakatayo ang isang babae. Kahit na malabo ang kanyang nakikita, ang bawat kurba ng katawan nito at ang paraan ng pagtayo nito ay nakaukit na sa kanyang puso. Ang babae ay dahan-dahang humarap sa kanyang direksyon. Ang kanyang mukha ay sadyang napakaganda, ngunit ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng mahiyaing katulong na dati niyang kilala. Ang mga ito ay malamig, matatag, at puno ng isang uri ng kapangyarihan na tila nagpapaliit sa buong silid. Felisa? Ang tawag ni Dante ay halos isang panalangin, isang pagsusumamo na nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Huminto si Felisa marikit sa kanyang ginagawa. Tiningnan niya ang lalaking nasa kanyang harap, ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang buhay, at ang lalaking hinayaan siyang itapon ng walang laban, walang bakas ng gulat sa kanyang mukha. Sa halip, isang formal at malamig na ngiti ang sumilip sa kanyang mga labi. Isang ngiti na sadyang idinisenyo upang lumikha ng isang pader na hindi kayang tibagin ng kahit anong pagsisisi. Good evening, Mr. Buenavista. Ang boses ni Felisa ay kalmado, malinaw, at walang kahit anong emosyon. I am Felisa Marikit, the owner of Marikit Table. I hope you found the heritage recipes to your liking. They were made with a lot of history. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Dante. Ang babaeng nasa harap niya ay suot ang mukha ng kanyang nakaraan, ngunit ang bawat salita nito ay tila isang banyaga sa kanyang pandinig. Ang kuryenteng dumaloy sa pagitan ng kanilang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi nabigkas at mga luhang 5 taon nang itinatago. Sa gitna ng karangyaan ng Buenavista Foundation Gala, ang tanging katotohanang natira ay ang sakit ng muling pagkikita. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Dante, napansin niya ang 2 maliliit na bata na lumapit kay Felisa at humawak sa laylayan ng kanyang puting terno. Ang 2 batang may mga matang tila salamin ng kanyang sariling mukha. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang mga ito. Sino-sino ang mga batang ito? At bakit ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagsasabing ang kanyang mundo ay muling babaligtad sa huling pagkakataon? Ang dumi na pilit mong itinapon sa Quezon ay bumalik ngayon bilang isang salamin na maglalantad sa lahat ng iyong kasinungalingan, Doña Salvacion. Ang boses ni Felisa ay parang isang malamig na hampas ng alon sa gitna ng nagbabagang komosyon sa ballroom. Doon, sa gitna ng nagkikintabang mga kristal at bulong-bulungan ng mga alta de sosyedad, ay mabilis na lumapit si Doña Salvacion. Ang bawat hakbang ng matandang ginang ay puno ng awtoridad. Ngunit sa likod ng kanyang makapal na kolorete ay aninag ang isang matinding takot na tila isang hayop na nasusukol sa dilim. Makuha ka sa hiya, Felisa. How dare you show your face here? At talagang ginamit mo pa ang aming okasyon para sa iyong pakitang tao. Ang boses ni Doña Salvacion ay pumiyok sa tindi ng kanyang pagkagulat at galit. Agad niyang hinila si Felisa patungo sa isang madilim at bakanting pasilyo sa likod ng ballroom, malayo sa mga matang mapanghusga ng mga panauhin. Nang makarating sila sa loob, marahas na kinuha ng matanda ang kanyang checkbook mula sa mamahaling clutch bag. Ang kanyang mga daliring may malalaking sing-sing ay nanginginig habang mabilis na nagsusulat ng isang halaga na sapat na upang bumili ng isang maliit na lupain. Heto, kunin mo ang tseke na ito at umalis ka na ngayon din kasama ang mga batang yon. Huwag mo nang hintayin na ipahiya kita sa harap ng lahat. I paid for your grandfather's dialysis before and I can pay for your disappearance now.
Bakit ka pa bumalik? Para manghingi ng pera. Para sirain ang buhay ni Dante ngayong ikakasal na siya. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang lason na isinusuka niya sa harap ni Felisa. Tiningnan ni Felisa ang pirasong papel na iniaalok sa kanya. Isang matitigas at walang emosyong tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog na nagpatayo ng balahibo sa batok ng matanda. Dahan-dahang kinuha ni Felisa ang tseke. Naramdaman niya ang gaspang ng papel sa kanyang mga daliri. Ngunit sa halip na itago ito, dahan-dahan niya itong pinunit sa harap mismo ng mukha ni Doña Salvacion. Ang bawat tunog ng pagkapunit ng papel ay tila isang sampal sa bawat taon ng pang-aapi na naranasan ni Felisa. Hindi niyo na ako kayang bilhin, Doña Salvacion. Ang boses ni Felisa ay naging mababa, ngunit bawat pantig ay puno ng bigat. Ang tsekeng ito ay kasing walang kwenta ng inyong mga pangako. Narito ako, hindi para sa inyong pera, kundi para ipakita sa inyo na ang market table ay hindi naitayo sa pamamagitan ng pagnanakaw o panlililang, kundi sa bawat patak ng dugo at pawis na kinuha nyo sa akin 5 taon na ang nakalilipas. Napaatras ang matanda. Ang kanyang likod ay humalik sa malamig na pader ng pasilyo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatitig sa 2 bata na kanina pa nakasilip sa likod ng kanilang ina. Sa bawat kurba ng kanilang mukha, nakikita ni Doña Salvacion ang multo ng kanyang sariling asawa. Ang multo ng dugo ng mga Buenavista na pilit niyang itinanggi. Ang kanyang budhi ay tila isang asong kumakahol sa loob ng kanyang dibdib. Pinapaalala sa kanya na ang dumi na sinubukan niyang itapon ay ang siya palang magdadala ng pinakamalaking kahihiyan sa kanilang pamilya. Those kids, they shouldn't exist. Hindi sila dapat narito. Bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nadudurog. Narito sila dahil sa katotohanan na hindi niyo kayang ibaon, sagot ni Felisa habang dahan-dahang inaayos ang uniforme ng kanyang mga anak. And look at them, Donya. Sila ang bunga ng pagmamahal na tinawag ninyong basura. Ngayon, sabihin niyo sa akin, sino sa atin ang dapat mahiya? Ang inang nagtrabaho para sa kanyang mga anak? O ang matandang ginang na gumamit ng Diyos para sa kanyang sariling kasamaan? Iniwan ni Felisa ang matanda na nakatulala sa gitna ng pasilyo. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang martilyo na nagtatapos sa kapangyarihan ni Doña Salvacion. Ngunit bago siya makalabas, isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang braso mula sa likod. Nang lumingon siya, nakita niya si Dante. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagkalito at ang kanyang labi ay nanginginig habang nakatingin sa 2 bata. Felisa, ang mga bata, sila ba ay... Ang tanong ni Dante ay naputol sa tindi ng pighati. Paano sasagutin ni Felisa ang tanong ng lalaking 5 taon niyang hinintay na magsalita? Ngunit ngayon ay tila huli na para sa lahat. Ang bawat lihim ay parang isang tinik na nakabaon sa lalamunan ng nakaraan at tanging ang katotohanan lamang ang may sapat na talim upang hugutin ito bago tayo tuluyang mabulunan sa ating sariling mga kasinungalingan. Sa loob ng tahimik at amoy insensong silid ng sakristiya ng lumang simbahan, malapit sa hotel, nakaupo si Felisa Marikit sa harap ni Padre Isandro. Ang liwanag mula sa mga kandila ay dahan-dahang sumasayaw sa mga dingding na gawa sa bato, tila mga anino ng mga alaala na pilit na bumabalik. Pagkatapos ng gulo sa ballroom, ang presensya ng matandang pari ay tila isang kanlungan ng kapayapaan sa gitna ng bagyong muling sumira sa mundo ni Felisa. Si Padre Isandro ay matagal ng kaibigan ng yumaong ama ni Dante. Ang kanyang mga mata, bagamat malabo na dahil sa katandaan, ay puno pa rin ng isang uri ng lungkot na tila matagal nang kinikimkim. Nakapatong sa pagitan nila ang isang luma at kupas na sobrang papel na may mantsana ng panahon at selyado ng pulang talim na wax. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito, Felisa.
Ang boses ng pari ay mahina at puno ng panginginig. Noon pa man, alam kong hindi mo kayang gawin ang mga ibinibintang nila sa'yo. Ngunit ang aking mga kamay ay nakatali dahil sa kumpisal at sa takot na baka lalong mapahamak ang buhay ni Dante sa ilalim ng kontrol ng kanyang ina. Dahan-dahang iniabot ng pari ang sobre kay Felisa. Nang mahawakan ni Felisa ang papel, naramdaman niya ang isang matinding panlalamig na gumapang sa kanyang mga daliri. Ang sulat kamay sa labas ay kilalang-kilala niya. Ito ang matikas at formal na paraan ng pagsulat ng yumaong Don Buenavista bago ito pumanaw. Iyan ay sulat na iniwan ng ama ni Dante bago siya pumanaw. Ipinagkatiwala niya iyan sa akin na may instruksyon na ibigay lamang sa taong may sapat na katapangan na harapin ang kadiliman ng pamilyang iyon. Patuloy ni Padre Isandro. Basahin mo, Hiha. Basahin mo ang katotohanang pilit na ibinaon sa limot ng isang inang mas pinili ang dangal ng pangalan kaysa sa kaligtasan ng kanyang sariling anak. Sa panginginig ng kanyang mga kamay, binuksan ni Felisa ang sobre. Ang amoy ng lumang papel at tinta ay agad na sumalubong sa kanya. Tila isang boses mula sa hukay na nagsisimulang magsalaysay. Sa bawat salitang kanyang binabasa, ang kanyang mga mata ay nanlalaki at ang kanyang puso ay tila nakakalimot sa pagtibok. Ang aksidente 5 taon na ang nakalilipas, ang pagsabog na naging dahilan ng pagkabulag ni Dante ay hindi pala isang aksidente sa labas ng bahay habang nagtatrabaho si Dante. Isinulat ng ama ni Dante ang katotohanan. Si Beatriz Alcantara ang nagmamaneho ng sasakyan noong gabing iyon habang lasing. At si Doña Salvacion ang nagbayad sa lahat ng saksi at bumili sa katahimikan ng mga pulis. Upang mailigtas ang reputasyon ni Beatriz at ang kasunduang pangnegosyo ng dalawang pamilya, kailangan nila ng isang sakripisyo. Kailangan nila ng isang taong sisisihin sa lahat ng kapabayaan. At ang taong yun ay walang iba kundi si Felisa. Kaya pala, bulong ni Felisa, ang kanyang boses ay naging paos sa tindi ng pait na nararamdaman. Kaya pala sadyang madali para sa kanila na itapon ako. Hindi lang nila ako ayaw. Ginamit nila ako para pagtakpan ang kanilang sariling mga mantsa. Niyakap ni Felisa ang sulat sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Don Buenavista ay tila isang sandata na ngayon ay hawak na niya. Hindi lang ito tungkol sa kanyang dangal. Ito ay tungkol sa 5 taon ng pagkabulag ni Dante. Hindi lang sa paningin, kundi sa katotohanan ng kung sino ang tunay na nagmamahal sa kanya at kung sino ang tunay na sumira sa kanyang buhay. Ano ang gagawin mo ngayon, Felisa? Tanong ni Padre Isandro habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan ang ulan ay muling nagsisimulang pumatak sa mga dahon ng halaman. Ang katotohanang iyan ay may kapangyarihang magligtas, ngunit may kapangyarihan din itong sumunog sa lahat ng madaanan nito. Tumingala si Felisa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa gitna ng kanyang mga luha. Ang mahiyaing katulong ay tuluyan ng namatay sa gabing iyon sa loob ng sakristiya. Hindi ako narito para magsunog, Padre. Narito ako para magdala ng liwanag. At sisiguraduhin ko na sa pagkakataong ito, walang sino mang Buenavista ang makakapikit ng kanilang mga mata sa harap ng aking ihahain. Habang papalabas siya ng simbahan, hawak ang dokumento na magpapabagsak sa lahat ng kasinungalingan, nakita niya ang sasakyan ni Beatriz na pumarada sa malayo. Ang oras ng paniningil ay malapit na at ang kakanin na kanyang inihahanda para sa huling hapunan ng mga taksil ay magiging mas mapait pa sa kamatayan. Walang puwang ang isang hamak na katulong sa podium na ito, Felisa. Bumalik ka sa kusina bago ko tuluyang ipakaladkad ang iyong pagkatao sa labas ng hotel na ito. Ang boses ni Doña Salvacion ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, sapat na upang patigilin ang marahang tugtog ng mga biolin at pawiin ang tawanaan ng mga panauhin.
Nakatayo si Felisa sa gitna ng entablado, sa ilalim ng nakasisilaw na liwanag ng mga spotlight na dati ay nakatutok lamang sa mga dakilang Buena Vista. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang lumang sobre mula kay Padre Isandro, ang papel na tila naging kasing bigat ng isang hatol ng kamatayan. Sa kabilang dako ng entablado, si Beatriz ay nakasuot ng kanyang pinakamahal na gown. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang peking pag-aalala habang pilit na kinakabig si Dante palayo. Ngunit ang binata, na tila may sariling mundong ginagalawan, ay nanatiling nakatayo ng matigas. Ang kanyang mga mata, na bahagyang nakakakita na, ay nakatitig sa direksyon kung saan narinig ang tinig ng babaeng nagpabago sa kanyang buhay. "Ma'am, please, huwag niyo nang palakihin ang gulo. We are just here for the charity," ang sabi ni Beatriz sa wikang Taglish. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka ang bawat segundo doon ng pananatili ni Felisa sa entablado ay ang simula ng kanyang sariling katapusan. Hindi natinag si Felisa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila isang tambol na nagbabadya ng isang malaking pagsabog. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kasing lamig ng marmol. Tiningnan niya ang bawat panauhing naroroon, ang mga taong pumapalakpak sa kasinungalingan ng mga Buena Vista. At pagkatapos ay itinuon ang kanyang paningin kay Doña Salvacion. "Narito ako, hindi bilang isang katulong, kundi bilang ang boses ng katotohanang 5 taon ninyong sinubukang patayin." Ang simula ni Felisa, ang kanyang boses ay malinaw at buo, umaabot sa bawat sulok ng malawak na ballroom. Ang charity event na ito ay itinayo sa ibabaw ng mga pangarap na inyong ninakaw at sa ibabaw ng mga kasalanang inyong ibinintang sa isang inosenteng tao. Naramdaman ni Felisa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ay tila may kasamang hapdi ng mga gabing inilaan niya sa pagluha sa Quezon. Naalala niya ang bigat ng pagmamasa ng malagkit sa madaling araw habang ang kanyang mga anak ay natutulog sa sahig. At ang bawat hapdi ng uling sa kanyang mga kamay. Ang lahat ng sakripisyong yun ay nagtipon-tipon sa kanyang dibdib, nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang mayroon siya. Dahan-dahan niyang itinaas ang sulat ni Don Buenavista. Heto ang katotohanan tungkol sa gabing naging dahilan ng pagkabulag ni Dante. Heto ang ebidensya kung sino ang tunay na may kasalanan at kung paano niyo ginamit ang aking pagkatao upang pagtakpan ang isang mamamatay tao. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong ballroom, isang katahimikan na sadyang nakakabingi at puno ng tensyon. Ang bawat mata ay nakatuon sa puting sobrang hawak ni Felisa. Tila ba ito ang susi na magbubukas sa mga pintuan ng impyernong matagal nang ikinubli ng pamilya Buena Vista. Naramdaman ni Felisa ang paglapit ni Dante sa kanya. Ang bawat hakbang ng lalaki ay puno ng pag-aalinlangan at pighati. Nang mahawakan ni Dante ang braso ni Felisa, tila ba isang kuryente ang dumaloy sa kanilang dalawa. Isang pagtatagpo ng nakaraan at kasalukuyan sa gitna ng isang madugong labanan para sa dangal. "Felisa, anong ibig mong sabihin? Anong nasa sobrang iyan?" Ang tanong ni Dante ay halos isang bulong, puno ng takot na baka ang katotohanang sasambulat ay ang huling bagay na tuluyang wawasak sa kanya. Tumingala si Felisa kay Dante. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng kanyang mga luha. Sa sandaling iyon, ang tanong na kanina pa bumabagabag sa kanya ay naging mas matalim. Kung malalaman ni Dante ang lahat, sapat ba ang katotohanan upang pagdugtungin ang mga pusong 5 taon nang nagkawalay? O ito na ang huling mitya na susunog sa lahat ng natitirang alaala ng kanilang pagmamahalan? Ang pinakamadilim na uri ng pagkabulag ay hindi ang kawalan ng paningin, kundi ang pagkakaroon ng mga matang nakakakita, ngunit pinipiling talikuran ang katotohanan para sa sariling kapakanan. Ang bawat salita sa sulat ni Don Buenavista ay tila mga latigo na humahagupit sa bawat panauhin sa loob ng ballroom
habang binabasa ito ni Felisa sa harap ng mikropono. Ang boses niya ay hindi nanginginig. Ito ay kasing tatag ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ng Quezon. Sa bawat pangungusap, ang pag-amin ng yumaong Don tungkol sa paglalasing ni Beatriz, ang pagsabog ng sasakyan, at ang plano ni Doña Salvacion na isakripisyo si Felisa, ang katahimikan sa paligid ay naging kasing bigat ng isang libing. Naramdaman ni Felisa ang pag-atras ni Beatriz, ang kanyang mga mamahaling sapatos ay lumikha ng isang mahinang tunog sa kahoy na entablado, habang pilit itong tumatakas sa mga mata ng publiko. Ngunit wala siyang matakbuhan. Ang mga screen sa gilid ng ballroom ay nagsimulang magpakita ng mga dokumentong medikal mula sa Quezon. Ang mga tala ng pagbubuntis ni Felisa na sadyang itinago at ang mga lumang voice recording ng pagbabanta ni Doña Salvacion na nakuha ni Felisa sa tulong ng isang dating driver ng pamilya. "You're lying! Fake lahat ng yan! Dante, don't believe her. She's just a bitter ex-maid who wants our money." Ang sigaw ni Beatriz ay puno ng desperasyon. Ang kanyang boses ay pumiyok at nawalan ng dating gilas. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kaplastikan ay naging isang madilim na dibuho ng takot at kahihiyan. Ngunit hindi si Felisa ang tiningnan ni Dante. Dahan-dahang humarap ang binata sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata, na ngayon ay malinaw na nakakakita sa ilalim ng matitinding ilaw, ay puno ng isang uri ng pighati na tila wawasak sa buong gusali. "Mama, totoo ba? Totoo ba na alam ninyo na hinayaan ninyong mabulok sa bilangguan ng kasinungalingan ang babaeng nagligtas sa buhay ko para lang sa babaeng ito?" Hindi makapagsalita si Doña Salvacion. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa kanyang perlas na kwintas hanggang sa maputol ang sinulid nito. Ang mga puting butil ng perlas ay nagsimulang mahulog sa sahig, gumugulong sa bawat direksyon, tila ang kanyang kapangyarihan na uunti-unting nagkakalas-kalas sa harap ng lahat. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng mga perlas na kanyang tinatapakan. "Dante, anak, ginawa ko lang yon para sa dangal ng ating pamilya." Ang boses ng matanda ay tila isang tuyong dahon na nadudurog sa ilalim ng paanan ng kanyang sariling anak. Dangal? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Dante. Isang tunog na nagpatahimik sa lahat. "Wala kayong dangal, Mama. Ang tanging may dangal sa silid na ito ay ang babaeng pinalayas ninyo na parang basura." Dahan-dahang lumapit si Dante kay Felisa. Sa gitna ng entablado, tiningnan niya ang dalawang bata, sina Felino at Felicia. Nakita niya sa kanilang mga mata ang kanyang sariling pagkatao, ang kanyang sariling dugo na 5 taon niyang hindi nayakap. Naramdaman ni Dante ang palalambot ng kanyang mga tuhod. Tila ba ang lahat ng bigat ng kanyang mga pagkakamali ay biglang bumagsak sa kanyang balikat. "Felisa, patawarin mo ako. Naging bulag ako. Hindi lang ang mga mata ko, kundi pati ang puso ko." Ang bulong ni Dante ay puno ng mga luhang hindi na niya kayang pigilin. Akmang hahawakan niya ang kamay ni Felisa, ngunit dahan-dahang umatras ang babae. "Tapos na ang palabas, Dante." Ang boses ni Felisa ay puno ng isang uri ng kapayapaan na mas masakit pa sa galit. "Ibinigay ko na ang katotohanan, hindi para sa'yo, kundi para sa mga anak ko, para malaman nila na ang kanilang ina ay hindi isang magnanakaw." Tinalikuran ni Felisa ang entablado, kinuha ang mga kamay ng kanyang mga anak at nagsimulang maglakad palabas ng ballroom. Sa kanyang likuran, narinig niya ang ingay ng mga panauhin na nagsisimulang mag-usap, ang mga flash ng kamera na tumatama sa mukha ni na Doña Salvacion at Beatriz, at ang pagdating ng mga awtoridad na tinawagan ni Padre Isandro upang imbestigahan ang panloloko at obstruction of justice. Naiwan si Dante na nakatayo sa gitna ng entablado, mag-isa sa ilalim ng spotlight habang pinapanood ang pag-alis ng tanging pamilyang mayroon siya.
Ang tagumpay ni Felisa ay kumpleto na, ngunit ang tanong ay nananatiling nakabitin sa hangin. Sapat ba ang pagbagsak ng mga kaaway para mabuo ang isang pusong 5 taon ng durog? Ang pagpapatawad ay hindi isang regalong ibinibigay sa taong nakasakit sa iyo, kundi isang susi na nagpapalaya sa sarili mong puso mula sa rehas ng nakaraan. Sa Quezon, kung saan ang bango ng sariwang dahon ng saging at kumukulong gata ay palaging humahalimuyak sa umaga, muling bumalik si Felisa Marikit sa kanyang munting kaharian. Pagkatapos ng unos sa Maynila, ang katahimikan ng kanyang tindahan ay tila isang yakap ng isang luma at matapat na kaibigan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay bumasag ng ang isang itim na sasakyan ay marahang huminto sa tapat ng Marikit table. Bumaba si Dante Buenavista. Wala na ang matikas at mapagmataas na tagapagmana ng mga Buenavista. Ang kanyang suot ay payak na polo lamang at ang kanyang mga mata, bagamat nakakakita na ng malinaw, ay puno ng isang uri ng pagkapahiya na hindi kayang itago ng anumang yaman. Nakita niya si Felisa na abala sa pag-aayos ng mga bilao. Ang bawat galaw nito ay puno ng awtoridad at ganda na hindi niya napansin noong mga panahong itinuturing niya lamang itong isang katulong. Felisa, ang tawag ni Dante ay halos isang bulong. Tila natatakot na baka ang hangin ay tangay ng kanyang boses bago pa ito makarating sa babaeng minamahal. Tumigil si Felisa, ngunit hindi siya lumingon. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakahawak sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang bumaon sa kahoy. Naramdaman niya ang presensya ni Dante sa kanyang likuran. Ang pamilyar na init na dati ay nagbibigay sa kanya ng ligaya. Ngunit ngayon ay nagdadala ng isang matinding kurot sa kanyang dibdib. Bakit ka narito, Dante? Wala na ang mga Buenavista sa Maynila. Nakuha niyo na ang katotohanan. Ano pa ang kailangan mo sa isang hamak na katulong na tulad ko? Ang boses ni Felisa ay naging malamig, ngunit may bakas ng panginginig na sadyang mahirap itago. Dahan-dahang lumapit si Dante at sa gulat ni Felisa, ang lalaki ay lumuhod sa semento ng tindahan. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa sahig ay tila isang deklarasyon ng pagsuko. Sa harap ng mga empleyado ni Felisa at ng ilang mamimili, ang huling prinsipe ng pamilya Buenavista ay nagpakumbaba sa paanan ng babaeng kanilang minaliit. Narito ako hindi bilang isang Buenavista, Felisa. Narito ako bilang isang lalaking naging bulag sa pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Ang sabi ni Dante, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa semento. Lumilikha ng mga madidilim na marka sa tuyong sahig. Patawarin mo ako. Hindi sapat ang habambuhay na pagsisisi para bayaran ng 5 taon na ninakaw ko sa iyo at sa mga anak natin. I don't care about the money or the mansion anymore. I just want a chance to be a father and a chance to prove that I can be the man you deserved from the start. Lumabas sina Felino at Felicia mula sa loob ng bahay. Ang kanilang mga mata ay puno ng kuryosidad habang nakatingin sa lalaking kamukha ng kanilang sariling mga anino sa salamin. Huminto ang 2 bata sa tabi ng kanilang ina. Ang kanilang mga munting kamay ay humawak sa laylayan ng damit ni Felisa. Tila naghahanap ng kasagutan kung sino ang estrangherong umiiyak sa kanilang harap. Tiningnan ni Felisa ang kanyang mga anak at pagkatapos ay tiningnan ang lalaking nakaluhod. Ang galit na 5 taon niyang inalagaan ay tila isang yelo na untunting natutunaw sa ilalim ng init ng pagsisisi ni Dante. Ngunit alam ni Felisa na ang sugat na malalim ay hindi naghihilom sa isang gabi lamang. Ang pagpapatawad ay isang mahabang lakbayin at ang tiwala ay kailangang itayong muli, piraso por piraso, tila isang kakanin na kailangang dumaan sa matinding apoy. Dante, tumayo ka! Ang boses ni Felisa ay lumambot, ngunit nanatiling matatag. Ang paghingi ng tawad ay madali, ngunit ang pagiging ama ay mahirap. Hindi ka pwedeng pumasok sa buhay namin dahil lang sa gusto mo.
You have to earn your place here, hindi bilang amo, kundi bilang isang taong marunong rumespeto sa amin. Dahan-dahang tumayo si Dante. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa pag-asa sa gitna ng kanyang pighati. Inabot ni Felisa ang isang maliit na apron sa kanya. Kung gusto mong makilala ang mga anak mo, matuto kang magtrabaho. Matuto kang marumihan ang mga kamay mo sa paggawa ng kakanin na bumuhay sa kanila noong wala ka. Isang munting ngiti ang sumilip sa mga labi ni Dante habang tinatanggap ang apron. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kahit anong yaman. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang mga anak, isang tanong ang nanatili sa kanyang isip. Magagawa kaya niyang burahin ang takot sa mga mata ng mga bata? O ang kanyang mga pagkakamali ay mananatiling isang pader na kailanman ay hindi niya matitibag? Ang mga kamay na dati ay sanay lamang sa pagpirma ng mga tsekeng libo-libo ang halaga ay ngayon ay unti-unting nababalot ng puting harina at lagkit ng gata. Isang pagpapakumbaba na mas mabango pa sa anumang mamahaling pabango ng nakaraan. Sa isang maliit at payak na paupahang bahay sa tapat ng marikit table, nag-umpisa ang bagong buhay ni Dante Buenavista. Iniwan niya ang lahat, ang marangyang mansyon sa Forbes Park, ang mga katulong na naghihintay sa bawat galaw niya, at ang titulong nagbigay sa kanya ng pekeng kapangyarihan. Ngayon, sa bawat madaling araw, ang tunog ng pagkayod ng niyog sa kabilang kalsada ang nagsisilbing alarm clock niya. Hindi na siya nagising sa malambot na seda, kundi sa isang matigas na papag na nagpapaalala sa kanya sa bawat buto ng kanyang katawan na siya ay isang ordinaryong tao na lamang. Pumasok si Dante sa kusina ng marikit table. Suot ang apron na ibinigay ni Felisa. Ang init mula sa malalaking talyasi ay agad na dumampi sa kanyang mukha, nagdudulot ng butil-butil na pawis sa kanyang noo. Sa gilid, nakita niya si Felisa na mabilis at eksakto ang bawat galaw sa pagmamasa ng malagkit. Tila isang sayaw ang bawat kumpas ng mga kamay nito. Isang sining na binuo ng hirap at pagtitiyaga. Dante, huwag kang tatayo lang dyan. Tulungan mo si Lola Puring sa pagbabalot ng suman. Siguraduhin mong mahigpit ang pagkakatali ng dahon ng saging dahil kung hindi, papasukin niya ng tubig at mawawalan ng lasa. Ang utos ni Felisa sa wikang Taglish, hindi man lang tumitingin sa kanya. Lumapit si Dante sa mahabang mesa kung saan abala si Lola Puring. Ang bawat pagsubok niya na itupi ang dahon ng saging ay tila isang pakikipagbuno. Ang kanyang malalaking kamay ay sadyang lampas sa ganitong uri ng trabaho. Ilang beses nang napunit ang dahon at ilang beses na ring kumalat ang malagkit sa kanyang mga daliri. Ngunit sa halip na mainis, isang mahinang tawa ang kumawala kay Lola Puring. Hiho, dahan-dahan lang. Ang dahon ng saging ay parang puso ng tao. Kapag masyadong mahigpit ang hawak mo, napupunit. Kapag naman masyadong maluwag, kumakawala. You have to find the right balance. Bulong ng matanda. Ang boses ay puno ng kalinga. Napatingin si Dante sa kanyang mga kamay. Marumi ang mga ito. May mga bahid ng uling at harina. At ang kanyang mga kuko ay wala na ang kinang ng isang aristokrata. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang sarili, naramdaman niya ang isang kakaibang uri ng dangal. Sa bawat sumang nababalot niya ng maayos, tila ba dahan-dahan din niyang binabalot at inaayos ang mga sugat ng kanyang pagkatao. Isang ginintuang sandali, ang namayani nang lumapit sina Felino at Felicia. Pinanood ng dalawang bata ang kanilang ama na naghihirap sa pagtatali ng dahon. Lumapit si Felino at, nang walang salita, ay ipinatong ang kanyang munting kamay sa ibabaw ng kamay ni Dante upang ituro ang tamang direksyon ng pag-ikot ng tali. Ang init ng balat ng kanyang anak ay tila isang kuryenteng nagpahinto sa mundo ni Dante. Tumingala siya at nakita ang isang munting ng ngiti sa labi ni Felino. Isang ngiting hindi na puno ng takot, kundi ng pagtanggap.
Pinanood ni Felisa ang eksenang yon mula sa malayo. Ang kanyang puso, na dati ay parang bato, sa tindi ng hinanakit ay tila uant-unting nagiging malambot na masa ng malagkit sa ilalim ng init ng pagsisisi ni Dante. Nakikita niya ang katapatan sa bawat patak ng pawis ng lalaki. Dante was not just making kakanin, he was making amends. Gayunpaman, sa likod ng kapayapaang ito, isang pangamba ang nananatili sa isip ni Felisa. Sapapat na ba ang pagbabagong ito para mabura ang marka ng nakaraan? At paano kung ang mundo ng mga Buenavista ay muling kumatok sa kanilang pintuan upang bawiin ang katahimikang pilit nilang binubuo? Nabalik lamang ang diwa ni Felisa nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas. Isang sasakyang hindi pamilyar sa tahimik na bayan ng Quezon. Isang anino ang aninag mula sa salamin ng pintuan, isang aninong tila may dalang panibagong mensahe mula sa Maynila. Ang tunay na liwanag ay hindi nagmumula sa mga bituin sa langit, kundi sa apoy ng pag-asa na muling nag-alab sa gitna ng mga pusong akala ay tuluyan ng naging uling. Ang aninong nakatayo sa pintuan ng marikit table ay hindi isang banta, kundi isang alaala mula sa nakaraang nais ng ibaon sa limot. Si Nanay Isabel iyon, ang matandang katulong sa mansyon ng mga Buenavista na nanatiling tahimik sa loob ng maraming taon dahil sa takot. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na kahon na gawa sa nara. Nang pumasok siya sa loob, ang bawat hakbang niya sa semento ay puno ng pag-aalinlangan. Tila ba natatakot siyang madungisan ang kapayapaang nahanap ni Felisa sa Quezon. Felisa, hiho. Ang boses ni Nanay Isabel ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Narito ako para ibalik ang mga bagay na ninakaw sa inyo at para sabihing, tapos na ang lahat. Si Doña Salvacion ay nasa isang pasilidad na ngayon dahil sa kanyang mahinang kalusugan at si Beatriz ay nahaharap na sa mga kasong isinampa ng batas. Wala na silang kapangyarihang saktan kayo. Dahan-dahang binuksan ni Felisa ang kahon. Sa loob ay naroon ang mga lumang gamot ng kanyang lolo na hindi na ibigay noon at ang isang maliit na kwintas na may pendant na krus, ang tanging alaala ni Felisa sa kanyang ina na kinuha ni Doña Salvacion upang matiyak ang kanyang pananahimik. Naramdaman ni Felisa ang isang matinding lunas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang katarungang matagal niyang hinihintay ay hindi dumating sa anyo ng dahas, kundi sa anyo ng katotohanang kusa ng lumabas. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang maliit na tindahan sa Quezon ay naging isang malaking paaralan na ngayon, ang Marikit Trade School for Women. Dito, ang mga kababaihang tulad ni Felisa na nakaranas ng pang-aapi at kahirapan ay tinuturuang gumawa ng kakanin, magnegosyo, at higit sa lahat, muling hanapin ang kanilang sariling dangal. Ang bango ng kumukulong gata at sariwang pandan ay hindi na lamang amoy ng trabaho, kundi amoy ng kalayaan para sa marami. Sa araw ng inaugurasyon ng paaralan, nakatayo si Felisa sa harap ng maraming tao. Ang kanyang puting terno ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng umaga. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Dante. Wala na ang bakas ng pagiging aristokrata sa lalaki. Ang kanyang mga kamay ay may mga kalyo na mula sa pagtulong sa kusina at ang kanyang mga mata ay wala ng anino ng pag-aalinlangan. Hindi na siya ang amo, kundi ang katuwang ni Felisa sa bawat pangarap. Ang paaralang ito ay para sa bawat babaeng sinabihang wala silang kwenta. Ang panimula ni Felisa, ang kanyang boses, ay malinaw na umaabot hanggang sa dulo ng kalsada. Dahil ang tunay na yaman ay hindi nasa ginto, kundi sa kakayahang bumangon mula sa sariling luha at gawin itong isang matamis na tagumpay. Nang matapos ang programa, dahan-dahang lumapit si Dante kay Felisa sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa likuran ng paaralan. Nakita nila sina Felino at Felicia na masayang naglalaro sa damuhan. Ang kanilang mga tawa ay tila mga hiyas na nagbibigay ng kulay sa paligid. Hinawakan ni Dante ang kamay ni Felisa
Ang kanilang mga daliri ay naglapat ng may pag-unawa na hindi na nangangailangan ng anumang salita. I'm so proud of you, Felisa. You didn't just build a business, you built a hope for everyone. Bulong ni Dante sa wikang Taglish, habang ang kanyang tingin ay puno ng pagsamba. Ngumiti si Felisa, isang ngiting hindi napilit, kundi puno ng tunay na kaligayahan. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Dante, nilalasap ang init ng araw at ang amoy ng tagumpay na kanilang pinagsikapan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pait, at ang bawat gabing puno ng pighati ay naging sulit para sa sandaling ito. Hindi ko inakalang darating tayo rito, Dante, tugon ni Felisa. But looking at our children and looking at this school, I realized that even the most broken clay can be shaped into something beautiful if it is held by the right hands. Ang hapon ay dahan-dahang lumalim at ang kulay ng langit ay naging kulay kahel at lila, tila isang dibuho ng kapayapaan na bumabalot sa buong Quezon. Tapos na ang labanan. Ang market table ay hindi na lamang isang kainan. Ito ay naging isang tahanan kung saan ang bawat sugat ay hilom na at ang bawat bukas ay puno ng tamis ng pagpapatawad. Ang umaga sa Quezon ay laging may dalang pangako. Isang pangakong kasing bango ng sariwang gata at kasing tamis ng asukal na natutunaw sa ibabaw ng mainit na malagkit. Sa balkonahe ng kanilang tahanan, na ngayoy napaliligiran ng mga luntiang halaman at makukulay na bulaklak, nakaupo si Felisa Marikit habang pinapanood ang dahan-dahang pagsikat ng araw. Ang bawat sinag ng liwanag na tumatama sa kanyang balat ay tila isang banayad na haplos ng tadhana. Nagpapaalala sa kanya na ang kadiliman ng nakaraan ay isa na lamang malayong panaginip. Sa loob ng kusina, naririnig niya ang mahinang tunog ng mga kagamitang pangkusina na maingat na inililigpit at ang pamilyar na yabag ni Dante na papalapit sa kanya. Hindi na ito ang mga yabag ng isang taong naliligaw sa dilim, kundi ang mga hakbang ng isang lalaking nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. Inilapag ni Dante ang isang tasa ng mainit na tsokolate sa tabi ni Felisa. At bago siya umupo, dahan-dahan niyang hinaplos ang balikat ng asawa. The kids are still sleeping, Felisa. Mukhang napagod sila sa paglalaro kahapon sa trade school. Bulong ni Dante sa wikang Taglish. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Tumingin si Felisa kay Dante at sa kislap ng mga mata ng lalaki, nakita niya ang lahat ng sagot sa mga tanong na dati ay nagpapaiyak sa kanya sa gabi. Ang pagpapatawad ay hindi dumating sa isang malaking pagsabog ng emosyon, kundi sa maliliit at tahimik na sandali. Sa bawat pagtulong ni Dante sa pagkayod ng niyog, sa bawat pagpunas niya ng luha ng kanilang mga anak, at sa bawat gabi na pinili nilang pag-usapan ng sakit sa halip na itago ito. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ang sugat ay wala na, kundi ang sugat ay hindi na nagdidikta kung paano sila dapat mabuhay. Nahanap na natin ang kapayapaan, Dante, tugon ni Felisa habang iniinom ang mainit na tsokolate. Hindi dahil nakaganti tayo, kundi dahil mas pinili nating maging malaya mula sa galit. Ang market table ay hindi lang negosyo. Ito ang naging gamot natin. Sa di kalayuan, nakita nila si Lola Puring na dahan-dahang naglalakad sa hardin. Tila isang anghel na nagbabantay sa bunga ng kanyang mga itinanim na kabutihan. Ang paaralang itinayo ni Felisa ay punong-puno na ngayon ng mga kababaihang may matitigas na kamay, ngunit may malalambot na puso, handang harapin ang mundo ng may bagong pag-asa. Ang aral na nais iwan ni Felisa sa mundo ay malinaw. Ang tunay na dangal ng isang tao ay hindi nasusukat sa kapal ng kanyang pitaka o sa tanyag ng kanyang apelyido. Ang dangal ay matatagpuan sa bawat pagbangon mula sa pagkakahiga, sa bawat sakripisyong ginagawa para sa pamilya, at sa lakas ng loob na manatiling mabuti sa kabila ng kalupitan ng iba. Ang isang katulong ay pwedeng maging reyna ng sarili niyang buhay, basta't marunong siyang magmasa ng sarili niyang kapalaran ng may pag-ibig at katapatan.
Habang ang araw ay tuluyan ng sumisikat sa kalangitan ng Quezon, naramdaman ni Felisa ang muling pagpintig ng dalawang buhay sa kanyang sinapupunan. Isang bagong simula, isang bagong kabanata. Ang kwento ng marikit na pag-ibig ay hindi natatapos sa isang happy ending na parang sa pelikula, kundi sa isang buhay na puno ng katotohanan, pagpapakumbaba at walang hanggang pasasalamat. Dahil sa huli, ang pinakamatamis na kakanin ay ang kakaning pinagsaluhan ng isang pamilyang dumaan sa apoy, ngunit lumabas na mas matatag, mas malapit, at mas nagmamahalan.